ako, dahil pangarap ko nga maging teacher. So pag naglalaro kami ng mga kaibigan ko, ako yung tumatayong teacher. Kasi gusto ko talaga ma-experience yung pagtuturo. And kaya hanggang pagtanda ko, hanggang high school, hanggang nag-college, ako yung talaga yung kinuha kong course. Yeah. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Medeline B. Arcangel, ang inyong guro. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga, classmates. Ang aaralin natin ngayon ay addition. 1 plus 1. 1 plus 1, Magellan. 1 plus 1, 11. 1 plus 1, 3. Ang tamang sagot ay 2. Hanggang dyan na lang tayo. Hanggang sa muli, paalam. Paalam, ma'am. Paalam, classmates. Oo anak, saan ka na naman galing? Diyan lang po ang paglaro. Eh, nakapanamit ang nanay mo ah. Kakain na tayo. Noong 4th year high school ako, nakilala ko si Mark. So, first time kong umattend ng born again. Sa service ng born again. Kasi katoliko talaga ako eh. Talaga namin mag-church every Sunday. Kasi meron kaming pinapapirma na clearance sa sa pastor, sa pare. Tapos, sasubmit namin yun sa teacher namin. So, yun, sabi ko, sige, sama ako magsimba sa'yo. Tapos, di ko alam na sa church na yun, ko pala makikilala yung boyfriend ko ngayon. So, yun nga, nagkakilala kami ni Mark. Ngayon po, magkakaroon tayo ng prayer request, pero bago yun, dinahan niya ako tayong lahat. So, after ko makagraduate ng high school, since wala kaming budget para makapag-college ako agad. So, ang ginawa ko, nag-apply ako sa grocery. So, nag-apply akong tindera. So, for 2 years, ayan, naghanap muna ako ng trabaho para makapag-ipon ako para makapag-college ako. Po, ano yon? Itlog nga po. Ilan? 3 po. Ito be. 8. Kinuha ko ng tita ko. So, doon ako tumira sa kanila. So, sabi niya kasi, gusto niya makapagtapos talaga ako ng pag-aaral. And sabi niya, dahil mahirap nga kami, baka hindi ko matupad yung pangarap ko na yun. Kaya sabi niya, tutulungan niya ako hanggang makagraduate ako ng high school. So, nung high school ako, doon ako nakatira sa kanila. So, bilang, bilang, yung pasasalamat ko sa ginagawa niya, na pagtulong sa akin sa pagpapaaral. Ako naman yung gumagawa ng mga visual aids niya, mga instructional materials. Tay, alis na po ako. Sige anak, nakagara mo lang ng gamit mo. Opo. Nangingat ko din ah. Opo. Pauna na kami. O sige, ingat kayo. Mag-iingat ka na ah. Pagka lumabili ito.
Maupo ka muna at ikukuha ko ng mahihin. Sige po, tita. Na nagtrabaho ko nagkaroon ako ng chance na makapag-take ng entrance exam sa ELJ. So, sa awa naman ng Diyos, pumasa ako and then sabi ko, ito na yung simula ng pagtupad ko sa pangarap ko. After 4 years, nakagraduate na ako. So, hindi pa ako nakaka-graduate nun. Hindi pa dumadating yung graduation. Pero sure naman na nag-graduate. So, nag-apply na agad ako. Naghanap na agad ako ng school na ma-applyan. So, unang pinasukan ko is private school sa Rizal. Goodbye, class. Goodbye, teacher. Goodbye, classmates. See you again tomorrow morning. Pansin kasi ng nanay ko na 1 week na may sakit si tatay. Parang di gumagaling, gano'n. Akala namin simpleng lang, simpleng upo lang, gano'n. So, after a week nga na walang pagbabago sa kanya, hindi siya gumagaling. So, dinala namin nanay sa doktor para ipag-check up. Saan galing? Namili lang ako ng konti pangangailangan. Mukhang lumalala na yung ubo mo ah. Kung magsa-check up na kaya tayo. Naka tayo pera eh. Sige, gagawa natin ang paraan. Para makapagpa-check up ka lang. Panay, bakit po? Anak, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano po ba yun? Pina-check up kasi namin yung tatay mo. Lumabas sinabi ng doktor na may cancer na daw siya, malala na stage 4. Panginoon, tulungan mo po ako. Hindi ko po alam kung ano po ang aking gagawin. Na ngayon ay may karamdaman ang aking ama.
Nawa po ay kayo na pong bahalang magpagaling sa kanya, na kung maaari ay mabigyan niyo pa po siya ng mahabang buhay, na makapiling pa po namin siya. Amen. Kaya ito po yung gamot niya. Ito po yung reseta ng doktor para sa inyo. Salamat anak ah. Pasensya na rin dahil yung pagpagawa natin ng bahay, ipabili ng gamot ko. Ayos lang tatay, ang mahalaga gumaling ka. Mimi, paborito kong anak. Ito nang bahala sa mga kapatid mo. At ang dalo rin ng nanay mo. Sana matupad lahat ng pangako mo sa akin, pero din ang mga pangako mo. Mabutan ko na pangako po sa inyo. Okay ka lang ba? Alam kong di ka okay, kaya huwag mo na ipagkaila. Wala na si tatay. Wala na rin yung taong palaging proud sa akin. Okay lang yan, nandito lang naman ako palagi para sa'yo. Para sa akin yung success naman hindi lang yun yung nakamit mo yung pangarap mo. Para sa akin ang success is kung paano mo napagtagumpayan yung mga pagsubok sa buhay mo na akala mo hindi mo kaya, pero sa tulong ng Panginoon na kaya. Para sa akin yung success hindi lang yung batayan ng tao na may maganda kang trabaho, may maganda kang bahay, malaki yung kinikita mo, may sasakyan ka, may masaya kang pamilya. Para sa akin yung success, ito yung bagay na hindi mo lang mapapakinabangan dito sa lupa. Kundi kung dumating man yung time na mawala ka, kunin ka na ni Lord yan. Yung bang sabi mo, nagawa ko yung kalooban niya. So para sa akin yung success ko is na-maintain ko yung personal relationship ko sa Panginoon. Kahit na dumaan ako sa mga struggle na akala ko hindi makala. Pero nanatili yung faith ko sa Kanya. Na kahit na dumating yung time na parang nasasabi ko na mas ginusto ko na lang mawala. Pero mas pinili ko na magpakatagal kasi alam ko yung gusto ng Lord kasi meron siyang mission na hilaan para sa akin. Yung mission niya na yun is gamitin niya ako, yung profession ko para mas maraming maakay na mga kabataan dito sa Old North o mga bata. Para sa akin yung success, yung hindi mo lang maipagmamalaki sa tao, hindi maipagmamalaki mo sa Panginoon. Kaya for me, yung success ko is kung ano yung na-build ko, kung ano yung ginagawa ko ngayon para sa Panginoon. Kasi kung tutuusin natin, lahat naman ng success sa lupa is kung dumating yung time na mawala ka na, wala naman na yun. Although matatandaan ng mga pangalan ng mga tao yung pangalan na ay ganito ka, ito si Ma'am Mimi, ano to, teacher ko. Pero gusto ko matandaan ng mga tao na kung time na dumating na wala na